Sa nakaraang video, bamiyahe na nga ang bida papunta sa Fahilia. Kasama nito ang 1,000 mga sundalo, 200 na slaves na gagawin niyang residente sa kanilang teritoryo at syempre ang kanyang entourage kabilang na din ang mga alchemists at maids. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, pagkarating sa Fahilia, tinake-over ni Asha at Seyna ang pag-command sa kanilang military. Kay Kenia naman daw, walang intensyon ng bida na ipagkatiwala sa kanya ang kahit na anong trabaho. Ito daw ay dahil hindi niya alam ang gagawin kapag nag-collapse ang barracks ng knights kung siya ang magiging in charge dito. Makikita namang umalis si Kenia para daw maglakad-lakad muna doon. Dahil doon, sinabi ng bida na dahil yun agad ang naisip gawin ng ate niya pagkarating doon, tila wala naman daw talaga itong pake sa mga trabaho. Ngayon, time na daw to work. Ang total population ng Fahilia ay nasa 10,000 na nakatira sa 12 villages. Karamihan sa mga tao daw doon ay hunter-gatherers na nakatira na doon pa tulad ng kanilang mga ninuno. Walang mga bagong residente ang tumira doon ng maraming taon na kaya naman pababa ng pababa ang dami ng tao doon. Habang inaaral ng prinsipe ang lugar, nalaman niyang hindi lang pala mahirap ang teritoryo na yun pero nasa path na daw ito to destruction. Kahit ang palasyo nga daw ay hindi na nga nagkokolekta ng buwis dito. Nilagay lang daw ito sa listahan ng mga exempted at pinabayaan na. Nagtaka naman ito kung sino ba ang dating lord in charge sa lugar na yun at bakit naging ganon ang kinahinatnan ng lugar. Binasa nito ang ledger at nalamang sinubukan nitong mabawi ang lugar na yun pero dahil masyadong mataas ang deficit ng utang ito mula sa ibang mga teritoryo. At dahil doon, na-bankrupt ang dating lord doon. Hindi naman natuwa ang prinsipe dahil mas worse pa pala sa inisip niya ang sitwasyon ng lugar na iyon. Ngayon kailangan niyang tignan ano ang mga options niya at hinanap ano ba ang kapansin-pansin sa lugar na yun. Dahil nga daw unti lang tao doon, maraming mga puno ang napabayan na. Magiging profitable kaya sila kung gagawa daw sila ng papel. Tila mahalaga daw ito doon kaya pwede siguro nilang subukan iyon. Naisip naman nito ang mga produkto niyang patuloy naman daw bumebenta kaya hindi siya dapat mabahala. Ngayon, kailangan niya daw mamit ang mga tao doon. Kung incompetent daw ang lord ng lugar na yun, sino daw kaya talaga ang mga leader sa teritoryo na yun? Kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng mga village chiefs at pinapunta doon sa kanya. Inexpect niya nang dahil tribo ito ng mga hunter sa isang malamig na lugar, mukhang matitikas ang leader ng lugar na yon. Kaya nga daw siguro nilang hamuli ng wolf gamit lang ang kanilang mga kamay. Bumati naman sila sa prinsipe. At nagpakilala si Prince Errol Erncia sa kanila. Marahil sa isip-isip daw ng mga ito ay isa lamang siyang batang nabigyan ng katungkulan kaya siguro hindi sila bilib sa kanya. Pero hindi niya raw hahayaan na maliitin siya ng mga ito. Bigla naman niyang napansin ang tila batang village chief at sinabing ang inutos niya ay personal mismong pumunta ang mga chief doon. Sagot naman nitong ang ama niya daw ang village chief sa kanilang lugar pero namatay na ito last year kaya naman siya ang nagmana ng posisyon. Sabi naman ng bida na alam niya daw dahil sa mga dokumento, hindi niya raw hangarin na mapahiya ito. Sa isip niya, sinisigurado niya lang na malinaw sa kanilang lahat na siya na ang in charge sa lugar na iyon. Alam daw ng prinsipe na mahaba-haba ang kanilang magiging meeting at marahil nakakapagod at sobrang lamig ng pagpunta nila doon kaya naman nagpaghanda ito ng makakain. Sa isip ng bida, ano ba daw ang pinakaayaw ng mga lower rank na tao ito daw ay ang kumain kasama ng high rankang person. Parang get-together daw kasama ang boss kaya nakaka-intimidate. Marahil ito raw ang magiging worst na get-together ever. Kitang-kita daw sa kanilang mga mukha na tila uncomfortable sila doon kaya naman sinabi ng prinsipe na mag-relax lang sila. Sumagot naman ang isa na comfortable naman daw sila. Nakaka-drain din daw para sa bida ang heavy atmosphere na yun kaya naman bago daw pumunta doon ay practice niya pa iyon kung saan tinawanan naman siya ng kapatid niya. Nagulat ang mga village chief sa masarap na pagkaing inihanda sa kanila. Sinabi ng bida na mas gusto pa niya sanang maghanda ng mas okay na pagkain pero tiis muna daw sila doon for now. Wow, nakakagutom ba? Gayunpaman, sagot nilang nagpapasalamat daw sila sa inihain nito. Kahit na daw simple lang daw ang pagkain na inihain, hindi daw ito ang pinili niya dahil wala siyang pera. Wait what? Simple pa yun? Nagulat ang isa nang matikman ang asin sa meat. Sa isip ni Errol, mahirap makakuha ng asin doon, how much more ang salted meat. Kahit na daw siya na ang lord doon,
Dahil pare-parehas sila ng kinakain, isang itong way para iparamdam sa kanila ang sense of kinship at para malaman nilang pinahahalagahan daw sila nito. Sinabi ng prinsipe na tila pinahirapan sila ng dating lord sa lugar na yon. Kung incompetent daw ang lord nila na naghahangad lang ng ideals, sila daw ang mahihirapan. Alam niya raw ang nararamdaman nila at okay lang ba daw sa kanila ito. Mula daw sa POV nito, kung ipagpapatuloy lang nila ang kanilang ginagawa ngayon sa susunod na 10 taon, siguradong masisira na ang lugar na yon. Nakakasurvive nga daw sila sa paghuhunt, pero hanggang kailan daw ito magtatagal? Kaya naman daw magbibigay ng mga kautusan mula ngayon ang prinsipe. Maaaring may mga pagkakataon na hindi nila maiintindihan kung bakit so pangungunahan niya na sila ngayon. Magtiwala lang daw sila sa kanya anuman ang mangyari. Tila na-encourage at nabuhayan naman ang mga leader at sinabing tama ito. Magiging problema daw if hindi sila magiging masaya sa mga utos nito. Sinabi niyang if susundin nila ito ng tama, sisiguraduhin niya raw na lahat ng residente doon ay makakain ng ganun din sa inihain niya sa kanila. Ngayon, ang unang order niya raw ay ang tanggapin nila ang mga residenteng dinala niya doon. Marahil na ilagay na daw sa mga villages ang mga slaves. Lahat daw yun ay nap-order na para makasama ang kanilang mga pamilya at manirahan sa mga village. At lahat ng mga nakapag-aral ay magtatrabaho daw para sa kanya. Pero sagot ng isa, na ang problema daw ay hindi nila alam kung maiintindihan ng mga tao doon ang mangyayari. Sabi ng prinsipe na alam niyang mahirap basagin ang harang thinking na mga slaves ang makakasama nila. At sa POV ng mga tao doon ay outsiders ang mga bagong dating. Huwag daw silang mag-alala dahil ang hinihingi niya lang M&O ay ang tanggapin sila nito. Siya na daw ang bahala sa ibang bagay. Naniniwala naman daw siyang naiintindihan nila ito ngayong nakita na nila ang sinseridad nito kaya naman napasabi sila na gagawin daw nila ang kanilang makakayanan. Nang umalis na sila doon, tinanong ng isa kung ganun daw ba ang mga dating lord sa lugar na iyon. Sagot ng nakatatandang chief, kung ikukumpara daw ang prinsipe sa dating lords, kakaiba daw si Prince Errol. Karamihan daw kasi ng nalalagay doon ay walang interes sa teritoryo since para daw sa kanila para lang silang ipintapan sa lugar na iyon. Yung pinakahuli daw na lord, nagtry na may gawin pero dahil sa mga hindi makatwiran nitong utos, karamihan sa mga tao doon ay nagutom at ang ilan ay nasugatan pa. Pero ngayon daw, isang bagong lord ang dumating, isang batang prinsipe na kakatapos lang ng coming of age ceremony. Isa pa, siya ang pinakabatang prinsipe ng royal family ngayon. Hindi niya daw alam bakit napunta ang prinsipe doon. Nung una, inasam niya na hindi ito magiging katulad ng dating lord doon pero nang makita daw niya ang mga mata nito, sigurado na daw siya ngayon. Na si Prince Errol ay isang extraordinaryong tao. Tanong naman ng isa na magiging okay kaya sila ngayon. Sagot nitong, only time will tell. Sa ngayon ang magagawa lang daw nila ay ang magtiwala sa batang prinsipe. Napakahirap nga naman ng sitwasyon nila. Paano kaya mapapatunayan ng bida na trustworthy siya para sa mga lider at tao sa Fahilia? At buong-buo kayang susunod at magtitiwala sa kanya ang mga residente doon. Sama-sama natin alamin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.